So yun lang naman yung pinaka-rason kung bakit ako nagvo-vlog. Hindi siya about sa pera. Ayokong mapunta ako sa point na nagra-ride, nagmo-motovlog lang ako para kunin yung attention nyo. Gusto ko masaya rin ako. Wala naman sigurong masama doon, di ba? Makakatulong din siya para ma-realize ng iba kung okay ba mag-motovlog sa panahon ngayon. Pwede naman isa-isa lang yung lane na kain. So sa totoo lang, ayang 24,000 subscribers, walang kwenta yan. $24,000 subscribers and counting. Ito ang pagkukwentuhan natin ngayon. Gusto ko lang i-share. So medyo magiging madrama. Tsaka i-share ko lang din yung pinaka-experience at tsaka kung ano yung status ng channel natin. Kasi yun yung medyo struggle ko lately. Kaya nag-break ako sa pagmo-motovlog. At ngayon lang ulit tayo nakabalik. So welcome back sa atin. So mag-ikot-ikot lang tayo at sa daan tayo magkwentuhan. So disclaimer lang o pasintabi bago natin simulan lahat ng to. Lahat ng sasabihin ko dito ay base sa sarili kong experience, opinion at saka yung pananaw overall. So hindi to para maliitin o magyabang kasi mahirap na 2025 na, lahat kasi sensitive na at saka may mga bagay na madali ma-misunderstand ng mga tao. Okay, sorry, na-adjust ko lang yung camera. Baba kanina. Sakto kasi kahapon kakapost lang ni Boss Miko. Medyo nakarelate ako dun sa pinost niya kasi kung ano yung mga struggles niya, kung bakit ang hirap mag-keep up sa pagmo-motovlog. So basically, syempre meron tayong personal life din. Meron tayong responsibilidad. So napaka-comment ako doon sa video niya. So pakita ko sa inyo dito. Yan yung comment ko. Tapos nung binabasa ko yung sarili kong comment, parang para sa akin din talaga. Kung ano yung sinabi ko, yun talaga yung nafe-feel ko. So bumalik sa akin yung comment ko. Well, ako naman kasi nagsabi nun, 'di ba? So di na tayo makakasingit sa mga pakana na ganito, no? Ayun, may bantay, oh. Dati wala yan dyan. Pero dito ata sa part na to walang motorcycle lane eh. So yun nga, balik tayo sa pagmo-motovlog. Straight to the point na tayo. Ngayon kasi nahihirapan ako at saka tinatamad ako mag-vlog kasi bukod sa responsibilidad, parang hindi rewarding eh yung ginagawa natin ngayon. Syempre nagbibigay ako ng oras, nagbibigay ako ng effort. At saka tingin ko isa ako sa best example ng ano eh, wala sa subscriber count ang laki ng isang channel, nasa views yan. So medyo malungkot man, at least yung sineshare ko based sa akin talaga. So sobrang bilis lumago ng YouTube channel natin. Sa totoo lang, ang dami ko nang naunahan eh. Nagsisimula pa lang ako, may mga pinapanood na ako na mga gusto kong motovloggers na nalagpasan ko na. Kung subscriber count lang ha, naunahan ko na. Pero yung views ko, nag-average ako. Ang goal ko lang dati talaga mag 1,000 eh. Kasi parang, alam mo yun, hindi siya hundreds, maganda tingnan. 1,000 lang, okay na, masaya na ako doon. Pero nung bago ako tumigil, parang nagano na yun, nasa 2,000 na rin naman. So okay na rin, pero compared dun sa effort na ibinibigay ko, sobrang kulang. Pero yung subscriber count ko, tuloy-tuloy pa rin. Hindi po ako bumibili ng subscribers, yung merong in-offer niya sa Facebook eh, nagpapaboost. Hindi tayo ganon. So sa totoo lang, ayang 24,000 subscribers, walang kwenta yan kung yung views nyo eh wala rin naman. Based on my experience yan ha. Pero hindi naman all bad kahit papano. Ang isang advantage naman kapag marami kang subscribers, hindi na ako nahihiya kapag nagvo-vlog ako sa loob ng stores. Dati kasi kapag tinatanong, sir, anong YouTube mo? Ganyan-ganyan. Nagsisimula pa lang ako. Syempre mahihiya ka pa eh. Nakakailang pa. Ngayon medyo nakaka-boost na rin ng confidence na, ay ano po, 10,000. Pag tiningnan nila 10,000, ngayon 20,000 na. So may mga goods pa rin. May isang page eh, nakalimutan ko. Nagpa-event sila ng truck, pero kapag influencer ka, libre ka. So ang requirement nila para maging influencer ka, makonsider ka as influencer, motovlogger, ganyan,
10,000 or 20,000 subscribers ata. So pasok ako noon nung time na yon, kaya nakakatuwa. Tapos nung nag-submit ako sa kanila ng screenshots, pinakita ko yung channel ko. O sige sir, pero parang free na po kayo sa truck. So nakakatuwa rin na alam mo yun, may pa ganun. Doon ko unang na-feel na maganda na yung channel natin or malaki na yung channel natin. Pero bukod doon, wala na masyadong silbi talaga tong sub count. Again, hindi ko minamaliit yung mga hindi pa nakakarating dyan, hindi ko kayo dinidiscourage, para at least malaman nyo kung saan di kayo magfo-focus. More on sa views talaga. Halos hawig tayo ng dinadaanan ni Miko Moto. Kasi ang plano ko rin gawin ngayon, MOA, tapos yung favorite natin, Okada Loop. Ikot lang tayo habang nagkakwentuhan. Ayun nga, lumalago yung YouTube natin. Tapos kung bakit tuloy-tuloy ang sub count ko kahit wala akong ginagawa. Meron ako isang YouTube short na talagang hanggang ngayon tuloy-tuloy na pumasok sa algorithm ng Facebook, ng YouTube. Tapos ang dami nag-views, doon ako nakakuha ng subs talaga. Kaya sumabog yung YouTube channel natin. So yun lang yun, wala nang iba. Pero pansin ko ang pangit doon, kahit na marami nag-sub, hindi talaga sila nag-sub dahil nagugustuhan nila yung kabuuhan ng channel natin. Kumbaga nagustuhan lang nila yung YouTube short na yon or yung reel na yon. So itong pagmo-motovlog, sa totoo lang, ang pinaka-rason nito kung bakit ako nagsimula, for fun, at saka hindi ko kayang magmotor nang walang kinakausap. One day, bago pa yung motor ko noon, wala pa atang 1 linggo. Bago nagmotor ako nang walang vlog, walang kasama. Puti, kinaantok ako. So kaya nung nag-vlog ako, kahit papaano nakakausap ko kayo, para hindi ako naboboard katulad nito. So yun lang naman yung pinaka-rason kung bakit ako nagvo-vlog. Hindi siya about sa pera. Never naging about sa pera. At kung ano yung kinikita ko dito, more on nakakatuwa lang siya na uy, kumikita ka na, kesa dun sa amount talaga. Kasi sa totoo lang, hindi ko naman kailangan kung ano yung kinikita ko dito. Kasi una, maliit lang. Pangalawa, hindi sa pagmamayabang, hindi ko talaga kailangan. Gusto ko lang i-enjoy itong pagmumotor natin. Since sineshare ko na lang din naman, gusto ko na lang din sabihin sa inyo kung magkano kinikita ng gantong estado ng channel natin. So dati nagtototal ako ng 6,000 pesos average, YouTube at saka Facebook na yun So monthly. Medyo tumagal din ng mga half year yun, kahit hindi naman talaga about sa pera. Nakakatuwa na may reward ka. Hindi mo kasi maiwasan parang ang reward sa pagmo-motovlog through pera at saka views. Pero pinaka-favorite ko dyan yung engagement in real life. Anak ng tokwa, third lane agad Pwede naman isa-isa lang yung lane na kain. Kuya. Ang YouTube, kuripot. So mababa lang kinikita ko sa YouTube, 2,000 per month lang, mga ganyan yung average. Tapos sa Facebook ako kumikita ng 4,000. So yun, nagtototal siya ng 6. Mas effortless pa yung Facebook ko noon kasi parang recycle lang yung mga ina-upload ko Parang mga reels lang from yung pinaka-ride natin. So kahit na sinasabi kong hindi naman about sa pera itong pagmo-motovlog, may na-reach ako na point na syempre ako, ang gusto ko, nag-set kasi ako ng goal ko kumbaga hindi na ako pwede mag-motovlog ng nagmumotor lang talaga, nang walang goal. Ang naging target ko, sana ito ng 6,000 yung forever ko, tapos gagalingan ko pa. So dumating yung 2025, kung mapapansin nyo, tuloy-tuloy ang upload ko noon, once a week at least. Kaso sumakto din na si Facebook, nagbago siya ng program. Dati kasi sa Reels kakikita, lalagyan niya ng ads yung Reels mo. Kapag pumutok, ang laki ng kita mo nun. Kapag nag 1M ka, 1M views sa isang reel, average ka at least $40. Pero ngayon pinalitan ni Meta yon, ni Facebook yon. Ang ginawa niya, hindi na ads on Reels ang tawag. Parang kikita ka na lang sa overall performance ng channel mo. Ibig sabihin,
Kasama na yung photo, kasama na yung text, yung kapag nag-update ka ng status, kung gaano ka kadalas mag-upload, kung gaano ka consistent. Hindi na siya sa isang video lang na pumuputok. Dahil doon, hindi ko na na-reach yung dati kong quota. So kumbaga parang nafe-feel ko na ang tumal nung channel, ang tumal nung YouTube at saka Facebook, kung kailan ako nag-effort at saka nag-set ng goal na sige, ita-target ko na. Kung hindi ko kailangan dati ng pera, ngayon gusto ko na kasi nandito na ako eh. Doon pa siya nawala. So parang medyo ang hirap, nakakalungkot. Grabe yung turog sa ano, umi-echo, sarap. Tulad nga ng sabi ko dun sa comment ko kay Miko Moto, sampal ng katotohanan yung mga responsibilidad. Kasi nasa point ako ng buhay ko na may pamilya ako eh, may anak ako, tapos kailangan ko rin kumita ng extra. Hindi naman pwede na ganito lang. Lagi naman talagang pumapasok sa isip ko na paano kaya ako kikita ng extra. Alam mo yun, parang kahit 5k lang eh, ganun lang kasi yung sineset ko minsan. So yung time na yun, dun din umusbong yung motovlog. Pumasok si motovlog na wala naman talaga akong paki sa pera, pero since dumating, ngayon hinahanap-hanap ko na. So parang sabi ko, oo nga no. Tinanong ako ng asawa ko noon. Sabi niya, anong plano mo sa motovlog mo? Syempre dapat may goal ka. Eh wala akong goal noon. Doon lang talaga ako napaisip na, oo nga no, nandito na ako eh. Bakit aayawan ko pa? May pera na, kumikita na yung channel ko. So doon ako nag-set ng goal. Tapos sumakto pa na yung kinikita ko nga, nasa 6,000. So parang, oo nga no, sideline na, hobby pa, bakit hindi? Yung na-feel ko kasi nun, parang ang sarap at saka ang swerte na ginagawa mo na yung hobby mo, kumikita ka pa kung ano yung hinahanap ko dati na nag-iisip pa ako ng sideline, pero naging 2-in-1. Kaya simula nun, nagbigay na ako ng effort sa pagmo-motovlog. Mga ilang buwan din yun, wala talaga akong huminti sa pag-upload. Pero wala eh, dumating na yung point na hindi na siya rewarding, bumaba na yung kita ng Facebook at saka YouTube. Kahit na paulit-ulit ko sabihin na hindi ko kailangan ng pera, nakatikim na kasi ako eh. So parang hindi ko mapigilan. So ngayon nag-iisip ako, parang anong mapapala ako kung itutuloy ko to? 'Di ba, parang kung wala nang kinikita dito, baka talagang kailangan ko na maghanap ng totoong trabaho or kung anong sideline man ang pwede. So ngayon nag-break ako, inantay ko lang na alam mo yun, mangati ako sa pag-vlog, mamiss ko yung pagmumotor. Kasi tingin ko ang paraan, ang naisip ko lang dito, mabalik yung yung joy sa ginagawa ko eh. So bukod naman sa mga reklamo ko, sa totoo lang, marami rin paraan. Ayoko lang at saka yung iba hindi ko kaya, pero mas pinipili kong hindi talaga. Yung iba nga garapalan na eh, talaga kamote na yung content nila. Meron ako nakita naka CB650R, may kaaway siya, pindot ako, 'di ba? May nakaaway siyang scooter. So Marilaki ata 'yon. Tapos pansin ko, parang clickbait to ah. Tinignan ko yung video niya. Yun at yun ang kaaway niya. So ang ginagawa niya, parang for the content lang talaga. Ayoko nun. Ayoko mapunta ako sa point na nagra-ride, nagmo-motovlog lang ako para kunin yung attention nyo. Gusto ko masaya rin ako. Wala naman sigurong masama doon, di ba? Kasi ako, binabalik-balikan ko yung video namin eh. Kapag wala akong magawa, kapag namimiss ko magmotor pero wala akong time, ayan, play ako ng Mindoro, Marinduque, mga ganyan. Ikot-ikot tayo sa Parcal. Ay, okay. Pahinga lang tayo dito saglit. Parang hindi ko pa pala nakikwento yung sa Facebook. So yung Facebook, mas nagbibigay sila ng pera, doble ng YouTube. Pero ang effort mo, doble sa YouTube. Gets nyo? Kumbaga kung sa YouTube 200% effort ako, ang hahaba ng video ko, ang ibibigay lang nun 2,000 pesos. Pero dito sa Facebook natin, reels ka lang, post ka lang, mas mabilis kumalat. Kaya ang daming clickbait eh. Or hindi naman clickbait, yung mga nagpo-post ng mga kamote para sa engagement. Kasi mas malaki talaga bigay ng Facebook. Tapos less effort pa. So, ang summary lang naman, gusto ko lang talaga i-share na ang isang 24,000 subscribers,
na nag-average ng, sabihin na lang natin 1,500 na views per video. Ganun lang kababa ah. So, tapos konting reels, consistent ka lang mag-post, kikita ka ng 2,000 pesos sa YouTube. Kahit na sinabi kong hindi rewarding ito, so far okay pa rin naman. Sobrang ganda na experience ko dito. Kaya we are back talaga. Kahit na marami akong reklamo sa episode na to, gusto ko lang din talaga i-share kasi feeling ko hindi lang siya rant, makakatulong din siya para ma-realize ng iba kung okay ba mag-motovlog sa panahon ngayon. Ang simpleng sagot ko dyan, maging consistent ka lang magbubunga eh. Ganun naman ata talaga sa lahat ng bagay. Pero mas madali itong motovlog kasi ang daming paraan. Ang last resort mo nga dito, maging kamote ka eh. Lahat ng negative i-upload mo. Kung gusto mo talaga, pera lang. Kikita ka kasi nandun yung engagement. Pero hindi tayo pupunta doon. Hindi rin naman ganun kasaya. Ay, bakit diretso dos? Di na marunong magmotor. Pero alam nyo, yun yung pinaka masarap na kapalit nitong motovlog. Yung kapag may nakakapansin na, may mga nagme-message, lalo na yung The Squad or D-Squad. So galing kasi yan sa channel natin. Yun yung mga reward na hindi ko makakalimutan kahit mag-quit ako mag-motovlog. So totoo lang. Kasi talagang ano yun eh, nagsisimula pa lang, ang liit pa lang ng channel natin, meron talaga yung mga nangangamusta, lagi nagchat-chat, gusto mag-meet up, lagi nagla-like. Yun talaga, the best yun. Shoutout nga rin pala kay Sir Mark, nakasama natin siya sa The Squad. So medyo nagpapahinga siya ngayon. Sana makaride ulit kita. Siya yung nagwiwili. So soon, more power sir. Thankful naman ako doon sa mga followers natin, mga humihingi ng sticker, laging active sa social media, sa YouTube natin. Pero I hope you understand na kapag sinabi kong hindi rewarding, kasi syempre hindi lang naman talaga sa motovlog ang buhay natin. Kumbaga nauubos lang yung oras ko dito sa motor, tapos in return hindi siya sulit kasi parang ayun nga, kailangan ko kumita. Kailangan ko pag-isipan kung dito ko ba talaga i-google yung oras ko, yung mga free time ko. So yun lang, wag niyo sana masamain. At sana may napulot kayong aral. And yun lang. Thank you everyone. Ride safe. Counter 4. Peace.